Good morning po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon na tayo ay nagkakasama muli upang sumamba sa ating Panginoon. Kanina nung nandun kami ni Ate April sa gilid, pinapanood namin yung tatlo. Sabi na Ate April, baka makakuha yan ni Oprah o kaya ni Ellen daw sa TV may mag-upload. Kasi yung kinantanong nung sumikat ng mga batang Pilipino. So anyway, napakaganda ng mensahe na kanta na it only tells us of how important yung mga tatay na meron tayo. Meron mo ba dito pinanganak na walang tatay? Taas nga mo kamay. Meron mo ba? Meron? Yung nanggaling sa kayo sa kung saan na lang, lumabas kayo sa mundong ito na wala kayong ama. Okay, so purihin po Panginoon, this day, the world is celebrating the greatness, the blessings of being a father. Minsan pa, bago tayo magsimula, mayakan doon tumayo, lahat doon ng tatay. Tayo nga mo sandali tayo. Lahat doon ng tatay na. Yan, hindi magiging tatay pala. Yan. Wala. Umami na kayo, ha? Umami na kayo. Yun ba? Ayaw pa umami, no? Kaya palakpakan natin ang malakas ng Panginoon sa buhay ng mga tatay ko. Mga tatay. Amen. Tuwing ko, Panginoon, I was meditating for the whole week. Sabi ko, Lord, ano ba gusto mong mensahe na dali ng para sa bawat isa? And we can pick up any message sa Bible, pick up a very good example ng isang tatay na tapos pag-aaralan natin dito na may mga qualities na kailangan para maging isang tatay. But you know what? God led me to a verse, to a Bible character na medyo parang hindi ata magandang halimbawa. Kasi parang medyo iba naman, and I believe the Lord wants to tell us that maybe, even as some of us, we are sometimes being neglectful, being a father, being a mother, being a kuya or ate sa mga mas nakakabata sa atin. That's why we have this message today that's entitled, The Bad Dad. Parang bad boy yung mga tatay niya yung kuya Pers. Ano ba yan? Ano ko, paparangalan natin ang mga tatay. Bakit naman bad boy ang mga tatay? And we can learn from it from the book of 1 Samuel chapter 2 verses 13 to 17. Pero bago tayo magpatuloy, hindi ko sumahin niyo ko at tayo po muna ay manalangin. Amin Diyos, aming Ama, nagpupuri po kami sa inyo, nagpapasalamat for giving us this day to worship you, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ibinigay para kami mag-aral muli mula sa iyong mga salita. Kaya naman po, Panginoon, sa aming pagpupuri-puri, maunawaan po namin ang mga nais mong sabihin sa buhay ng bawat isa. Kaya po, Panginoon, sa aming pag-aaral, mai-apply namin ito, Diyos, sa aming mga buhay at magawa po namin, Panginoon. Higit sa lahat na ikaw po ang patuloy na masunod sa aming mga buhay. Purihin ka po, ito po sa panalangin namin, sa mahal ni Jesus. Amen. Kayo may mga banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa ating teksto ngayong umaga. Ay dalawa sa ating LCD screen. So read with me sa ating teksto. 1 Samuel chapter 2 verse 13 to 17. Okay, ganito nag-start tayo. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Verse 13. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapalit. Tuwing may handog, pinapupunta nila ang kanilang mga katulong para habang pinapakuluan pa lang ang karne. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at itutusok sa loob ng malaking kaldero o palayo. Lahat ng matusok at sumama sa tinidor ay ituturi na nilang para sa pari. Ginagawa nila ito tuwing paghahandog sa Shilo ang mga Israelita. Verse 15, hindi lamang yun. Bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibigay ninyo sa pari. Hindi nila kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo. Hilaw ang gusto niya upang may ihaw na ito. So, barbecue. Verse 16, kapag sinabi ng mga naghahandog na hintayin muna may alay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ka lang sinasabi, hindi maaari. Bigyan na ninyo kami, kung hindi, agawin namin yan sa inyo. Verse 17, malaking pagkakasala ang ginawa nila ito sapagkat ito'y paglabastangan sa handog para kay Yahweh. Mayroon naman natin yung story. No? Meron daw isang sacerdote, tapos yung kanyang mga anak ay mga kasama sa pag-minister sa loob ng iglesia. Alam nyo, sa buhay natin ngayon, napakaraming napakaraming aspeto ng pagiging ama. No? Nakita ko, may mga bata pa na naging tatay na, tapos meron namang mga puputi na mga lolo na narito na lang ngayong umaga. Tapos meron naman iba, mga wala pa silang mga anak, pero sila nag-function as parang mga tatay na rin sa kanilang mga bahay. Maaaring iba mga single parents na kayo na rin ang nanay, tapos kayo
na rin ang tatay sa bahay ninyo. Meron nung gano'n no? Meron naman na, kagaya ko, ako pa naman binata, wala pa naman akong asawa, at wala pa naman akong anak. Ano ho? Pero sa amin sa opisina, ang tawag sa mga supervisor, sa mga leader, ang tawag doon, mga tatay. No, kaya ang dami ko na nung anak sa ang dami kong anak sa labas. Sa labas ng church, sa opisina. Hindi yung anak sa labas, ha? Kaya, no, anak, doon saan ka tawag na? Kaya sa tatay mo. Ayan, parang sa tatay mo. Ayan, mga gano'n lang lang yung sinasabi sa amin doon sa office. No, iba sa atin gano'n eh. No, we function in our world as the leader of the family. No. At maaaring iba din sa inyo, maaaring iba sa inyo, wala nang mga magulang. Maaaring iba sa inyo, wala nang tatay. Meron ka, wala nang ama na kasakasama. No, iba wala nang tatay. I want to share this verse to you bago tayo bago tayo magpatuloy. Okay, Psalms 27, nasabi rito, verse 10, itakwil naman ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Amen po ba ron? Wala man akong magulang, wala man akong tatay, wala man akong nanay, meron akong Diyos na mag-aalaga sa akin. Amen po ba ron? Palakpakan na ako natin ng Panginoon, napakaganda. Diba, sa Bible, even my father and mother abandoned me, still the Lord cares for me. Kaya huwag kayo malungkot, yung umaga, huwag kayong depressed na Father's Day, wala akong tatay, Father's Day, wala akong aking asawa, may ibang mother na kasama. I want to tell you this, no, the Lord cares for you. Okay? Hindi ka iiwanan ng Panginoon at siya ang pinakadakilang tatay na meron tayo lahat. Amen po ba ron? No? Siya ang ating ultimate tatay. Okay, sa ating pag-aaral ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo, ilang na mga bagay no, na pag-aaralan mo natin mula sa buhay ni Sacerdote Eli. So, si Eli, alam ko si Eli, no? Si Eli, ang pangalan ng sacerdote sa panahon nila Samuel ay Eli. No? At si Eli ay siya yung high priest, no, yung pinakamataas. Parang siya yung ating administrative pastor, parang gano'n sa church. Sa templo nung araw, siya yung pinakamataas ang posisyon sa templo. At sa kanilang duty bilang mga sacerdote, kasama ko pamilya. No, kasama yung pamilya sa kanilang mga tungkulin, kayo yung tatay, siya sa punong sacerdote, yung mga anak niya, kasama rin mo sa pagbiministeryo. Para halimbawa, pastor, tapos yung assistant pastor, diakono, and then parang ganun din eh. No? Yung kanyang mga anak, sila yung mga naglilingkod sa templo. Yun ang purpose ng lahi nila. Yun ang purpose ng pagkatawag sa kanila. No? To serve the Lord in the temple. Kaya may problema. No, so binasa natin kanina, makikita natin parang medyo malaking problema nitong mga anak ni Eli. No? Dahil kasi na yung mga tao pupunta sa simbahan, pupunta sa templo para maghandog kay Yahweh. Ang offering ko kasi dati, hindi pa ko yung kagaya ng offering natin ngayon na pera. No? Kasi yun yung ginagamit natin pa-operate. Noong kasi, ang ginagamit nila talagang paghahandog sa Diyos ay talagang hayop. Iaahalay nun. Susunugin yun, ihahandog kay Yahweh. So, depende mo yan sa laki ng kasalanan na ginawa mo. Minsan, ang handog na dadalhin mo, mga mga ibon-ibon, ganyan, medyo mahigpit kasi ang law that time. No, minsan naman, ang handog na dadalhin mo, pag medyo mabigat-bigat na ginawa mo, baka, hilahin mo, dadalhin mo sa templo, tutumbahin mo sa templo, tapos, tatapin yun, tapos ipapulo ayun, ihahandog kay Yahweh. Kasi yung sabi ng Bible, yung sabi yun, usok mo yun, mabango para kay Yahweh. Ganun na sila mag-worship that time. So yung mga naglilingkod sa templo, yun ang trabaho nila. Nung magdala ng mga handog sa altar para sa Panginoon. Kaya nung medyo may kanakuhan itong dalawang anak ni Eli, ano ginagawa nila? May dalang malaking tinidor. Tinidor, mga talagang no? At bago ang practice kasi, yung matusok ng tinidor para sa kanila, para sa mga pari, para sa mga pastor. May mautak ng tatlo, namimili na tutusukin sa loob. Yung malaki, pihip, bulalo, yan. Kasi yung kukunin nila. At hindi pa makontento doon. Sabi doon, pagdating pa ng panahon, ang ginagawa nito mga to, hindi pa nakahandog ha, hindi pa nadadala. Kinukuntsaba na yung mga worshiper. Nasasabihin sa kanila, huwag din lang muna dahil doon pipili muna yung pare. No, kasi pag hindi niya gusto, ayaw niya. No, ganun sila grabe. No, ayaw kaya ang Diyos galit na galit. Imagine mo, handog yan. Offering yan para sa akin.
Ikaw pa unang tumikim, gumawa ka pa lechon, gumawa ka pa ng barbecue, ng bulalo, ikaw pa na una. At hindi doon na, hindi sila pipili ka basta-basta. Ang pinakamagagandang parte, ang kinukuha nitong mga anak ni Eli. So imagine niyo kung gaano katindi galit ng Diyos. No? Handog para sa Kanya, kinukuha nitong mga anak ni Eli. And that's what we are going to study this morning. I believe yung mga tatay na narito, tayo ay mga responsable mga ama. No, yung mga tatay na narito, I believe God wants you to become responsible parents, responsible fathers, but let us all learn from the life of Eli and his sons. Mga pananay kayo na kayo may mga anak na, pare-pareho tayo matututo dito, mga ate, mga kuya na narito ngayong umaga, pag-aralan natin kung ano ba ang pwede natin gawin para sa mga susunod na henerasyon. Okay, let's start. I will share just 4 things with you this morning na siya makita ho natin ngayong umaga. Okay, number 1. Una, si Eli, matagal na akong sinasabihan. No? Sabi ko, Eli chose to ignore God's warning sign that he was not doing his job as a parent. Matagal na nag-warning ang Diyos kay Eli, Eli, hindi ka maayos na tatay. Hindi ka maayos na magulang. Hindi ka maayos na leader ng iyong mga anak. I want you, Eli, to know this. Pakinggan mo natin kung ano sasabi. Pag umipa to tayo, 2 Samuel chapter 2, verses 27 to 29. Dito ang sinasabi. 27. Minsan si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi niya sa kanya, ganito ang pinapasabi ni Yahweh. Nangusap ako sa ninuno mong si Aaron na sila'y alipin pa ng Paraon sa hari ng Ehipto. Sa mga alipin ng Israel ay siya ang pinili kong maging pari. Siya ang mga siwalang altar, magsusunod ng insenso, magsusunod ng linong ephod, maliligo sa akin bilang katatawan ng Israel. Ang lahat ng handog sa akin ng mga Israelita ay ibibigay ko sa kanyang sambahayan. Verse 29, bakit ninyo pinagnanasaang angking ang mga alay at handog para sa akin? Maski ginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin, bakit mo pinababayaan magpasasak sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Take note of the verse, ang lumapit kay Eli ay hindi ordinaryong membro. Hindi siya ordinaryong worshiper na nagdadala. Ano na sinusunugo ng Diyos sa kanya? Isang propeta. Sabihin niyo lahat, propeta. Ang propeta during that time, sila ay parang boses, para sila yung bibig ng Diyos sa mga tao. Kapag may gusto sabihin ng Diyos sa bansa ng Israel, ang kinakausap niya ang kanyang mga propeta, and they are telling the people the voice of God. So medyo mabigat-bigat na talaga. Imagine mo, kailangan pa isang propeta ang kumausap kay Eli tungkol sa ginagawa ng kanyang mga anak. So sabihin, bago pa pala lumalala ang pangyayari sa kanilang buhay, nagpapaalala na ang Diyos kay Eli. Pero ang problema, hindi sinunod ni Eli ang warning ng Diyos. Sinasabihin na siya, Eli, ang mga anak mo wala sa ayos. Ikaw wala ka rin sa ayos. Alam nyo, itong mga nakaraang araw, natutuwa ako kasi pag sa Facebook, uso yan kapag Mother's Day, kabita ng picture ng mga nanay, pag Father's Day, kabita ng mga picture ng mga tatay, tapos kapag ka din, browse ako. Tutuwa ako makita ko yung mga tatay, especially yung mga younger parents ngayon, nakatapos Kuya Wilson, nagpapaahit ng baby niya. So, tinitignan ko, sabi ko, natutuwa ako kasi yung mga tatay na naandun, tapos nakita ko pa yung anak ni Ate Tenchi, si Dave, papasok na ba sa school, Nakapagin mo, how proud then the parents are. Yung mga bata ngayon, pinapasok na nila sa school, sa daycare. Nakakatawa ko tingnan yung mga pictures na yan At ako meron akong mga pagkasawa ko nila kasi wala pa akong napapangasawa at naging anak pa sa ngayon. Kaya yung picture na ako, tinitignan ko mga picture ng mga natutuwa ako. Nakikita ko yung mga mula sa mga bata, sanggol, ng gaya kay Iris, hanggang sa medyo mga anak na lang. Kaya may mga talagang elementarya na mga papuntang intermediates niya. Every time I observe, natutuwa ako makita yung mga transition ng mga bata. Talagang yung isang bagay na natutunan ko habang kasi may mga inaanak Mga bagay na kapag
nakaka-excite sa mga magulang. Tama, nakaka-excite sa mga magulang yung, you bring the children into the school, mag-aaral na sila ngayon, papasok na sila, iswata mo siya ng uniform, ganyan-ganyan. No, yung mga bata, yung mga baby, natutuwa tayo pag yung mga anak natin, hoy, marunong na magsalita, ang aking ako, ang aking anak, natutuwa tayo. But alam ko, yung bata, active na active, tutuwa tayo na, pakasigda. Pero kapag tumatagal, pala, nausara ako sa mga bata ngayon, kakaiba. Minsan yung mga bata pa lang, bata. Kumakagawa na talaga na. Bata pa lang, sumagot sa magulang, talaga. Ano ko? Gano'n talaga, no? Bata yan, ha? At minsan yung mga bata, minsan nasasaway ng mga magulang, tama mo ba ako doon, mga nanay, mga lola, di ba nasasaway natin ng mga bata? At minsan, may pagkakataon na nagawa tayo, nabantuhan namin sa campus, sino sabi niya, minsan, ang mga bata, mag-aaway yan per sa school, ang anak ko may kaaway, ano naman ginawa ka ko? Tinusok pa rin ng nalapis yung ulo ng kaklase. Pero ginawa mo, pauwi sa bahay per, latag ang kanyang kamay, hataw, isa, tama, sabi, bakit kasi iba mga magulang, ganito pag napaaway yung anak, sila pa mga away. No, nakasagutan na kayo ng gano'n. Meron gano'n sila pa galit kung mga nakalabuhan yung anak nila. Sila pa ang, hindi, yung anak mo kasi, man sa'yo, pareho kayo. Sila dalawa magkaaway. No, kayo mga bata, magkakabati na, yung mga magulang magkaaway pa rin. No, minsan mga magulang, blinded sinasabihin na, yung anak mo, ganito yung apo mo, nakita ko ganito yan, ganyan. Minsan, parents tend to forget nung hindi natin pinapansin yung mga bagay na yun. Kaya yung bata, nung malaki, akala niya yung ginagawa niya, tama pa rin. Nakawago natin. No, kaya yung mga bata, but at their young age, they should be trained. No, dapat na sila, tinutuwa, mali pa lang yan. Sabi ng iba, kasi nalapo mo wala namang malay. Ako yung first yun, wala pang malay. Turuan mo para pag nagkamalay siya, alam niya na kung anong tama. Hindi yung maisipan niya, tutuwa ko pa. No, kaya nang-away, nasa bunot ng kaklase, basta tayo. Sabi ng Bible, are you going to listen to what God? Are you going to listen to God when He warns you? Is God warning you today that you are not the parent that you should be? Kayo ba mga tatay, mga nanay na narito? Hindi lang mo sa tatay, sa mga nanay na narito. Kung i-evaluate ninyo ang sarili ninyo ngayong umaga, kayo ba ay isang mabuting ama? Kayo ba ay mabuting ina sa inyong mga anak? Dahil kung hindi, sabi ko, are you the man that you should be? Are you the head of the house that you should be? Mga nanay, lalo ng mga tatay, kayo ang pinuno ng sambahayan. Tayo ang leader ng tahanan. No, kapag tayo hindi marunong sumunod sa Diyos, huwag tayo umasa susundin tayo ng mga bata sa atin. Ang sabi ng Bible, ito. Memory verse ko ito nung ako ay bata. I was grade 4 in Sunday school dito sa church. Kaya ako ito, hindi mo wala-wala sa isip ko. Sa uluhin nito, mga nanay, mga tatay. Sabi sa, learn from this. The word is to train. What does train mean? It's the acquisition of knowledge, skills, competencies as a result of teaching. Training. Bakit? Ang sabi ng Proverbs 22:6. Listen to this. Train up a child. Sabi-sabay nga tayo. Train up a child in the way he should go, so when he is old, he will not depart from it. Malinaw mga nanay, mga tatay na narito. Kaya man daw ito-training yung bata? Pag high school na? Pag college na? Pag nag-asawa na siya? Kailan? Habang bata pa. Magmula doon sa sanggol na kagaya ng anak ni Wilson. Tine-training na. No. Kaya kung bata pa ako, training na ako ng ulang ko At sa Sunday school. Hindi po pwede, hindi po pwede, pag ayaw ko, hindi ako ate, paano yung tatay ko ang gigising sa akin pagka ako'y late? Pasok ka sa school, Sunday school, di ka ate, gising. Ayaw. Tapos hindi ko sa church noon, talaga iba training sa amin, ng mga lolo-lola namin, nakwento ko na ito dati. Hindi pwede, patakot-takot kami sa loob ng church pagka ayaw mo, kaya nagkain, may pera. Kaya ng bata, iba. No? Sa yung mga bata dyan, Kasi muna tayo namin, ako na rin
sa amin. Pag sinabi, upo kami. Hindi kami nagte-text, at saka hindi kami nagkukwentuhan habang nagpe-mensahe yung pastor. Hindi na pinakanta, hindi kami parte. Ay, hindi, iba na eh. Iba na ako kanina. Pag ang bata umingay, dali natin, ito, pagkain mo, bumili ito kayo ang bata, dali, ito, pera. Ha? Wala kang training. Kami doon, baka pagkukulit-kulit yung bata, puro, abutin namin sa lolo namin. Sa lola namin. It's part of training kasi. Nakuha yung mga nanay. Yung mga ngayon, baliktad eh. Ngayon, ang mga nanay sila na yung anak, at yung mga anak sila na magulang. No, sila na nasusunod. Ay ako, sumunod ang TV! Ay, o mga nanay naman, parang lang, hindi na umiyak, parang hindi magwala. O, sige na, anak. O, ito na, ito na, yan. Siyo. What kind of training do we give to our kids? Sabi no, kapag para matanda nila, they will not depart from it. Hindi sila aalis dyan. Alam niyo kung meron napakahirap, yung hatakin ng tao pag nakanda na. Nakatawa niyo? Kayong bata pa lang, tell them to behave. Tell them to do the things that they are supposed to do at their young age. I praise God kasi yung mga magulang ko, ginawa ko ito sa akin, kaya ako nandito sa harapan ninyo ngayong umaga. Ang dami kong kaklase, kasabayan, kuya at ate before sa Sunday school na ngayon ho, mas masahol pa sa magulo ang buhay ngayon. Why? What's the difference? Training. You want your child to be trained, you train them first. No. Train them in the way he should go. Train them doon sa lugar, sa landas, sa aking gusto. Hindi sa gusto natin, kundi sa landas na dapat nilang lakaran. Sa isang matinong landas, hindi sa landas na gusto nilang puntahan. Nakuha mo natin, hindi pag sila gusto na punta tayo mo mall, punta tayo mo simba, punta tayo SM, punta tayo. Sunod naman tayo, mga magulang. Ayaw ko lang sa school. Gusto ko yung bago. Lalang na lang, lahat na lang. Mga magulang. Train your children. Dahil sasabi ko sa inyo, pagdating ng araw, pag kayo mga nanay na, pag kayo mga apo na, lola na, baka doon tayo iiyak. Makita natin, hirap pala, dapat pala tinrito itong batang ito nung maliit pa. Kasi nabigay lahat ng luho. Next, number 2 that we can learn from the life of Eli is this. Eli was guilty of doing too little. He never found the balance it takes to be a good parent. Sabi ko nga sa inyo, bad example yung meron tayo ngayong umaga eh, no? Kaya sana matuto tayo sa bad example ni Eli sa buhay natin. He never found the balance it takes to be a good parent. Kahapon nung nasa opisina kami bago nung morning meeting namin, wala, may meeting kasi kami lahat ng staff. And before I close, sabi ko, I want to greet them advance Happy Father's Day. Sabi ko, taas ang kamay ng lahat ng tamay na! Yung iba nasa likod, nandahan, no, ayaw umamin. No, kasi sa atin kasi, sukatan sila maging tatay, may anak ka na, di ba? O sa ikaw, na, o yung tatay na pinagplano na maging tatay, o yung aksidente maging tatay, yan, tatay na. And we share to them one thing. Sabi nila, being a father, being a tatay, is not just yung meron ka anak, nakakaroon asawa, nakabuntis, meron ka anak, tatay na ko! No! Tatay being a father involves responsibilities. Sabihin nila lahat, responsibilities. Responsibilidad yan. Hindi ka naman ito, basta ka lang yung tatay, ito, tatay ko, sa kaya ito, may problema kay Eli. Kaya pala yung mga anak ni Eli, laking church na yun ha, nasa loob ng simbahan yun, pero ganun kaloko. Bakit? May problema sa Eli. Sabi na, 2 Samuel chapter 2. Tingnan natin, verses 22. Matanda na noon si Eli. Umabot na siya sa pagkatanda. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa tol ng tipanan. Grabe, no? Ginagawa na, hindi na kontento sa pagdegwat ng offering. Pati yung mga nasa worship team. No? Verse 23, kaya pinangaralan niya ang mga itong mga anak. Nabalitaan ko ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Pinangaralan ni Eli. 24, tigilan nyo na yan.
napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo, mga anak. Parang awa nyo na, please. Verse 25, kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? And so on. No? Nakikiusap si Eli sa kanyang mga anak. Ano makita ko natin? Sumunod ba mga anak ni Eli? Sabi ito, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Balikan ko ulit, no? Kailan kinausap ni Eli yung kanyang mga anak? Kailan? Matanda na noon si Eli. Yan yung sinasabi ko kanina. Train na ka siya the way you should go. Habang bata pa siya. No. Hindi yung habang lumalaki, hinahayaan na wala kang malay yan eh. First, hayaan mo lang yan, gawin ko lang gusto niya. No, bata nga ngayon, elementary ngayon. Talungin nyo. 3 years old, 2 years old, tanong mo, sino crush mo? Meron. Sabihin mo, wala kang malay yan, walang buwan. Iba na ako mga bata ngayon. 5 years old, kagaya ko yan, nag-grade 1 na. Puputupod pa kami naliligo sa ulan noon. Ngayon, 2 years old, 3 years old, ewan ko kung magpalakad nyo lang puputupod siya. Diba na kasi yung level ng thinking nila ngayon eh. The problem with Eli is this. Ano na yung problema? Mahanda na si Eli nung kinausap niya yung kanyang mga anak. He was so old. Sabi ng Bible. Doon narinig niya na yung mga chismis, yung mga kwento, tungkol sa kanyang mga anak. Ang malinaw sa Biblia na hindi niya pinagsabihan ang kanyang mga anak. Kung tumanda na lang siya. Eh grabe naman pala ginagawa ng dalawa. Bukod sa kinukuha na yung mga offering sa templo, yung pinipili yung mga karne, ang sabi ng Bible, pati yung mga babae na kasama sa praise and worship team, kasama sa nagbiministeryo, naglilinis sa loob ng templo, pati yun kinukuha ng mga pari. Kinukuha sila. Inuuwi sa bahay. Grabe. Yung sabi ng Bible, disobedient talaga nitong mga anak ni Eli. Take note of this word, mga magulang. Ano yung salita? Discipline. Alin na nakalagay dyan? Ano yan? Pamalo. Sino rito na mamalo sa anak? Wala. Kita nyo na. Wala nang mamalo sa mga anak. Kita nyo na. No? So, spanking. Sabi ko, sometimes nothing else will do the job. Hindi ka makuha sa lahat. Okay, ito ang katapat mo. Diba? Minsan malalaan ng mga lola. Sabi ko, malalaan ko narinig ito. Grabe ang mga lola at lola kung mag-spoil sa mga apo. Diba? Katutuwa sila, nag-apo. Ito na, totoo, kamukha ko yung apo ko. Papaluin na, ang mga kalaban nyo. Hindi mo, meron ako sa naka-encounter na ganyan eh. No, hindi ko paano, ng mga anak, hayaan nyo! Yung anak ko disiplina, hindi kayo. No, kasi kaya-spoil natin, minsan nagkakaroon ng oposisyon. Bakit? Sabi ito, what is discipline? It's a systematic instruction intended to train a person. Ito dapat. Ito isang sistema ng pagpapaalala to train a person. Ano nyo? Iba naman yung sinasabi ko, baka naman meron naman yung sobra sa disiplina, yung ulang na, parang sa YouTube yun, binaliktad yung bata, tapos nililigigan niya, binabayo ba, parang ulang na, kulay talong na yung bata. Iba naman yung gano'n, masama yun, papakulong namin kayo, pag nabalitaan namin gano'n ang ginagawa ninyo. Pero yung pag-train, hindi yung masamang mamalo sa mga bata. Bible na may sabi, tingnan nyo. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamahay. Inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Malinaw? Dahil sabi na Bible. Disiplinahin mo ang bata. Ano? Ang wastong pagpalo. Ayan. Yung mga bata, pag hindi nakakakim ng palo, minsan yan, sabi niya, diba, lumalaki lang yung lumalaki ka ng mga gusto sa kanyang buhay. Diba? Discipline them. Bakit kasi? Iniligtas, we are saving them. No? Sa pagdantong ng araw, nililigtas natin sila. Nung kayong mga magulang na narito, kung hindi kayo namamala sa inyong mga anak, patikman nyo nito. Mahirap yan eh. No? Masakit-sakit ata ito.
No, dati tatay ko, pero sa akin yung antena na radyo. Ganyan na kaliit, pero pag hinatak yung mahaba. Mahaba siya. Malayo pa lang. Galing sa school, elementary. Elementary ako. Uwi ako, bato din ang exam. Balik ko tatlo, paano katapat nun? Kaya natuto ko. Hindi pwede. Balik ko pa rin. Kasi alam mo, may ginawa ko. Diba? Yung ngayon, mga bata, yung klase mo, alam mo, pagpapaluin na natin, wala. Pupunta ng tatsalora. Pupunta sa magtatago. Ngayon, mga bata, yung klase na, naglalayas na. Pagka hindi nasunod ang gusto. Gusto nyo ba maging gano'n yung mga bata ngayon? Ngayon pala. No. Tingnan natin ang disiplina. Nagabi na natutuwa ako. I watch Front Row sa Channel 24. Nakakatuwa yung story ng mga tatay. No, isip ko, mga role model ng mga tatay, yung mga features sa TV. Kagabi ka kaiba, tutuwa ako. Kasi yung tatay na nandun, macho, nag-gym siya. Tapos kalbo. Tapos meron tato, yung kote ng buhok na dito, parang tato. Kanya, no? Sabi na, eto tatay. No, parang natin yung mga tatay. So, kung yung trabaho na pinapanood namin ng nanay. Nagulat ako, nakapay siya, nakamotor, riders, macho. Dati sabi na, kailangan ko sa trabaho ko, yung pag-gym niya. Sabi ko, ano yung trabaho nito? Pero tayo, ano yung trabaho niya? Sa parlor. Parlor pa rin siya. Ang galing niya, mag-ano ng buhok, mag-make-up ng mga babae. Pinakita talaga, sabi niya, I'm a proud dad, sabi niya. Proud ako, tatay ako, hindi ako bakla. Sabi mga, yung high school kasi siya, pinakita ng picture, corps commander siya. Nung siya ay sa CAT, commander siya. Pero, tagal, pinamahan sa kanya ng nanay niya, yung parlor. No, kaya siya, for 30 years na ata siya nagpaparlor. No, sabi niya, grabe nila ako bakla, pero hindi naman ako bakla. No, ito talaga yung naging hilig ko eh. Ang ganda niya mag-make-up. Ang ganda niya mag-make-up yung anak niya. Ang misis niya, lagi naka-make-up, bagong bumit, lagi. Nagpapaunan ng buhok, mag-make-up lahat, cellophane, lahat ng klase alam niya. Hindi siya bakla. No, tatay. So, siya nakakakuha. No, totoo. So, nawigaw ko yung bago sa bahay. Sabi niya, I'm spending quality time with my kids. No, hindi ako gana dito. Pag wala akong time, pag wala akong time halos, kakatrabaho, punta ako sa kanila. Ano kami? Pahantin kami ng mga nakita ko nakakatuwa. Tapos iba-ibang tatay naman pinakita. Mukhang naman, medyo kawiki si Ryan, si Ryan dito. Mukhang yung maluloko ng tatay, paso sa pinto. Ako na pala nakakatuwa nga Paso, sabi niya, kanina kayo nakantay, sabi ng nanay. Paso siya. Pinakita magiging trabaho niya. Punta siya sa likod bahay. Bumuha ng palanggana. Nagkala ng kuskus. Labandero pa. Labandero. Tuwa ako po, tigas. Lang ito, kaya tawag sa kanya. Kaya nakatyaw tigas Si Boy Tigas. Talagang maloko ito na. Pero talagang nalabas siya. Sabi niya, walang trabaho Ni-interview siya. Grabe, ni-interview yung lalabahan niya. Sabi niya, malinis mo na ba yan? Maganda mabango pa. Kasi, elementary lang natapos ko. I don't want my children to suffer the same fate as I did. No, ayaw ko lang mag-run sa hirap na wala kang makain, hindi mo lang supubulot sa kamulan pagkain, kaya ako nagtsatsaga kahit ano ipagawa sa akin. Tapos siya maglaba, ano siya gawin niya? Mamamanasin naman siya. Akala ko noong una, sabi ko, pangkatulong na pagkain na ngayon. Nakakawin na talaga ako nakakita ng gano'n. Hindi sila babakla, may mga talaga, mga tatay talaga sila. Pero one thing that captured me, sinabi ng pangalawang tatay, sabi niya, kasi mahal ko yung mga anak ko and I would do everything. Kahit na nakakahiya sa iba, marangal na trabaho, gagawin ko ito kasi mahal ko yung mga anak ko and I want to give them a good future. Makawag natin yung mga magulang. They're willing to sacrifice everything for their children. Kaya nga napakahalaga sa ating mga anak to give them discipline. Pagdating niya nakakatuwa, mahalap na, nagpamanos ka na. Pag sinabi niya, kakain na, nagpe-pray silang lahat bago kumain. Kakatuwa. Pero para sa mga talagang bahay nila. Sabi na ko, iyan ang responsabi tatay. Hindi mga tatay na kung ano-ano pinagkagawa, kalupuhan sa panahon natin ngayon.
Maraming mga tatay niyan, ganyan eh, maraming sideline. Iba-iba ginagawa. Minsan, hindi na kumukuha sa maraming ang pera. Maraming tatay, maraming pera, maraming... Pero walang panahon sa kanya. Nakuha natin, discipline. Number 3. Kalian. Bumalik. Yeah. Number 3 that you have to learn from Eli is this. Eli learned the hard way that it's difficult to correct your children of a sin that you are committing yourself. Napakahirap i-correct ang mga bata doon sa koreksyon or sa kasalanan na ikaw mismo ginagawa mo din. Kaya first tinamaan mo na naman ako. Ayan. It's very difficult to correct your children. 2 Samuel 4, 12 to 18. Ayan. Verse 12. Nag-anak din yun, isang Benjaminita ang patakbong dumating sa Shilo mula sa labanan. So yung Israel, nagkaroon ng gera nung may nakalaban silang ibang lahi. Bilang tanda ng kalungkutan, pinulit niya kanyang damit at nilagyan niya ng lupa ang kanyang ulo. Eto si Eli. Si Eli ay nakaupo noon sa kanyang upuan sa tabing daan. Nakatanaw sa malayo at naghihintay ng balita. Nag-aalala siya dahil sa kabal ng Diyos. At nang ibanalita ng Benjaminita ang nangyari, nag-iyakan ng mga tagalunsod ng Shilo. Bakit niya nag-iyakan? Si Eli nag-aabang daw sa labas. Ano meron? Ba't sila nag-iyakan? Narinig ito ni Eli at tinanong niya, bakit nag-iyakan ng mga tao? Lumapit kay Eli ang Benjaminita at binalita ang nangyari. Ano nangyari? Noon ay 78 taon na si Eli at hindi na siya nakakakita. 98 years old na, matanda na si Eli. Sinabi ng Benjaminita kay Eli, ako po'y galing sa labanan. Mabuti na lang po at nakatakas ako. Bakit? Kamusta naman ang labanan, anak? Talagang patay na. Tanong ni Eli. Verse 17, natalo po ang mga Israelita. He was the high priest. Natalo po ang mga Israelita at napakarami pong namatay. Kabilang ang inyong mga anak na sina Hopni at Pinehas. Ang kabal po ng Diyos ay kanilang nakagawa. Napatay yung dalawang yun. No? Kasi sacerdote yan, hindi sila soldier. Kasi during that time, paglalaban ng mga bansang Israel sa gera, nauna yung mga pare, nauna yung mga sacerdote. Kasi nag-worship sila sa Lord eh. Worship tayo, worship. That time, hindi na nila kasama ang Diyos. Kaya natalo sila. Pag yung kabal ng tipan, yung pinaka-symbol ng presensya ng Diyos sa bansa Israel, nakuha ng kanilang kalaban. What happened to Eli? So, may very tragic, no? Nagalit ng kamatayan nila. Ito. Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kabal ng Diyos, siya'y nabuwal sa may pintuan. Paano siya namatay? Nabali ang kanyang leeg sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. Ano yung pinasa niyo sa English yan? Sabi ng Bible, Eli fell down and broke his neck because he was so fat. Napakataba ni Eli. Sa sobrang taba niya, hindi niya nakinaya ang kanyang katawan kaya nilagyan siya. Pag-isipan niyo, bakit mataba si Eli? Hindi ba nilis niyo? Bakit pagkataba-taba kaya ni Eli? Ano ba ginagawa niya sa templo? Ano? Kumain. Tama? Ikaw ba na tumusok ng bulalo? Araw-araw? Ito masarap, ganda. Kaya ito nananawa ko dito eh. Si Eli mismo, kaya hindi niya masuhin ito yung mga anak niya. Siya mismo, gano'n din. Kuha siya ng kuha. Enjoy na enjoy siya. Siya lang din-describe ng Bible lang din. Hindi mga Bible characters na namatay. Namatay sila nakikipagdikapan. Si Eli namatay, naghihintay sa labas ng na-stroke, namatay. Sobrang tama. Sabi, ganun pa, kain. Kinuha niyo pagkain. Kasama siya sa kumakain. Kanyang mga anak. Sabi to, it's hard to rebuke your kids for sins you don't want to confront in yourself. Don't be a bad example for your children. Model in your life what you want your children to do. Ulitin ko, don't be a bad example for your children. Model in your life what you want your children to do. Nakuha natin? Kung ano gusto niyo maging ano niyo, makita sa'yo, ikaw ang magulang, ikaw ang nanay, ikaw ang tatay. Natatanda ko natatanda ni Ate Christy nung araw. Kasi nung tatay ko na nag-iossi pa nag-iossi. Maliliit pa kami niya, maliliit.
No? Ako, sinagawa ko curious ako, ba't yung Yossi, mga tao, mga tatay, pwede mag-Yossi? Di ba, nasa na yung Yossi? Nasa candy ba yan? Dahil, balik kami, no, inabangan ko yung tatay ko, nakwento ko na tatay, inabangan ko, tapos yung Yossi, inapon doon sa pantapon. Hindi pa kayo sa tatay ko doon eh. No, dalawa kami, nabangan na namin, pinulot namin, sinutot namin, anak ko, ang lasa. Ay, Mario, pahit ko ng malita ko, lumapat ako eh, kung ano sila lumabas, ganun pala, sabi ko. Nahuli kami ng tatay ko, pareho kami, uwe! Ikaw! Pero wala na, sinumpa ko talaga. Sinumpa ko yan pala eh. Hinusay, hinusay. Ganun pala. Naisip ko, sabi ko, nakilos ako eh. Tatay ko ginagawa, ginagawa ko rin. Buti na lang, mabait ang Diyos na hindi niya ako inayaang magpatuloy sa ganun. Lumaki ako na I was trained by my parents, hindi ako na-enjoy ng uminom, mag-yosi, ng babae. No, nakakalungkot eh kasi lumakwento na ko isang office mate ko, sabi niya, ganun training sa kanya ng tatay niya. Binata ka na anak! Tama, marunong ka na sa mga babae. Kasi sila magkama, kaya sila nasa loob ng big house. Binagan ko na ako, binata na ako. Klase mga magulang. Isang mga tatay, gano'n tatay. Wala na ako, anak na bakwa. Yung tinakasira, gano'n. Pero walang ginagawa, kaluwa na tatay, gano'n ba rin? Dalawa sila tatay, inuman. Ikaw pa sila ko na niya, ako ito saan. Sabi niya, I learned from that. Kaya yung buhay kabataan ko, wala sa ayos. Ano ko, lagi ko, wala ko ng away, lagi ko nasa guidance. Ngayon, sabi niya, ngayon, tatay ka na, how did it change your life? Sabi niya, ayaw ko nang gawin sa anak ko. Lahat na gusto kong baliktad ko noon, ayokong manahin niya. Kaya ngayon, isang mali na anak ko, tinatawag sa anak, mali yan. Kinukulit ko, hindi siya nahayaan. Bakit? Kasi, sabihin dito no, we are to be role models in life. Amen po ba mga nanay? Mga tatay? Mga ate, mga kuya? Nung sinusundan tayo ng mga bata sa atin, ng mga mas batang henerasyon sa atin, kaya napakahalaga na tayo magbigay ng maganda example sa kanila. Ay, hindi pa naman huhuli ang lahat. No? Although sa iba, maaaring huli na. Kaya may pagkakataon pa ba kung kailangan ko pa, paano ba ayusin ang buhay ko? Pwede pa naman ho eh. Kaya nga may paalala ganito ang Diyos sa atin. Problema na lang, pagkatapos ng worship service at pag-uwi niya sa kanya-kanyang mga bahay, mga magulang, mga nanay, mga ate, kuya, pagpasok dito, labas na sa kabila at hindi natin pin-apply ang ating pinag-aralan, then huwag natin sisihin ng Diyos sa uli na hindi siya nagpaalala sa atin. Malinaw ho ba yun? No? Ellie learned the hard way. Masakit ang naging ending, tragic ang naging ending. Kayo ba gusto nyo pag dating ng araw yung mga anak nyo, sakit nyo ng ulo, na pahirapan bago mo madala sa church, pahirapan bago mo madala sa simbahan, pahirapan bago mo mapasama sa activities. Bakit? Kasi grade na train din early. Sa totoo nga ako, kaya kwento nga sa inyo kanina, ang dami ko kaklase pa sa Sunday school. And I even have my teachers in Sunday school who are here before. Ewan ko ngayon, kung ano na naging mga bukay. Nakakalungkot. No? So yun nga eh, hindi nga assurance na dali mo na sa Sunday school yung bata, titino yan, hindi mo. Tayo, kaya nga sa TV may nakasulat, stricto patnubay ng magulang ang kailangan. Stricto nga, stricto. Eh nanay, tatay, ayaw mo ka ba yan? Walang TV, walang TV. Walang TV. Umaga pa lang, hapon na, doon ang TV. Kaya yung bata, natututo na ano, ugali ni Barney, ugali ni SpongeBob. No? Bakit ang bata? Kasi yun yun. Parang tayo, nakuilos ako eh. Nakita sila ng office mate kasi yung SpongeBob, puro kalokohan na eh. Nakakatawa lang talaga yung mga pinagagawa na. Mali mo, at the young age, yan ang pumapasok sa isipan niya. Kaya kala niya, nakakatuwa siya. Bakit nagtatap tayo sa araw ng ating mga anak, sumasagot na sa atin, hindi marunong sumunod sa atin. No. Be a good example to your children. Mommies and daddies, and lastly, ito lang ang yung problem na Eli. Eli chose to put his children above God, and so he got his family life out of control. Anong inunan ng Diyos? Anong inunan ni Eli? Ang kanyang mga anak. Bakit? Tingnan natin. 2 Samuel 2:29. Bakit ninyo pinagnanasaan maakin ang mga alay at handog sa akin? Mas iginagalang mo pa yata ang iyong mga anak kesa sa akin. Bakit mo silang pinabayaan magpasasa sa pinakapiling bahagi ng handog para sa akin? Ano sabi ng Lord? Mas ginagalang mo pa ata yung mga anak mo, Eli, kesa sa akin.
Iba na ho usapan ito. No, hindi ko sinasabi, don't love your children. But if you love your children more than you love God, we have a problem. Nakuha natin? No? Imagine mo, nandun pa sa Diyos, pinakikilaman niyo mga anak. As the high priest at that time, meron siyang pwedeng gawin eh. Kahit pa anak niya, ano immediate na pwedeng gawin ni Eli? Ang galing niya sa tungkulin. Yung kanyang anak, eh, gumawa na ko naman, nakakahiya na sa bansang Israel, kahiya na pangalan. Pero Eli did nothing. Kaya sabi ng Lord eh, sino mas nasunod? Anak mo eh, kaysa sa akin. Yeah. For Matthew 10:37, like we close with this. Sabi ito, ang umibig sa kanyang ama o ina na higit sa akin, si Lord naman sabi nito ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa kanyang anak na higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Si Lord naman sabi niya, no, if you love your wife, your husband, your children more than me, you are not qualified to follow me. Hindi mo pwedeng sumunod sa akin. Mga sayansin, naniwala tayo, kapag ang Diyos, ang mahal natin ang Lord, gagawin natin lahat ang gusto niya, ganun din ang gagawin natin sa ating pamilya, ganun din ang gagawin natin sa ating mga anak, ganun din ang gagawin natin sa ating asawa, ganun din ang gagawin natin sa ating mga buhay. Ano nyo? There is an order to life as given to us by God, and God demands to be the first. Si Lord muna. Kaya alam niyo, tuwa ako pag nakikita ko dumarating si Kuya Jelso. Hindi ka ba yan? Siya ang driver. Bit-bit, buong pamilya, papasok yan. Hanggang apo, dala-dala. No? Pero si Tatay Sancho, yan. No, nakakatuwa. Tutuwa kapag na mga tatay din sa church nakikita ko. At mamayang hapon, hindi pa utang sa celebration ng Father's Day. Alam ko, mamayang hapon, may special na gawain pa tayo mga tatay. Kayo lang pala. May mga tatay, pero may gawain tayo. So, this is the word that I believe God wants us to learn this morning. To put God first in your life. And I do believe kapag ang Diyos ang inunahon natin, mamumuna sa ating mga buhay, ang Diyos ang bahala magturo sa atin hanggang sa ating mga anak, sa ating mga apo. Kumusta ang iyong relasyon sa iyong tatay sa langit? Ito tayo, itong bottom line. How is your relationship with God this morning? Ang Diyos ang ating tatay. Ang Diyos ang ating ama. Ang ganda rin awit natin kanina, di ba? Yung awit natin sa praise and worship, napakaganda, di ba? Ang pagmamahal ng ama. Maliban sa inyo, wala kang tatay na nagmamahal sa inyo, or wala namang na nagmamahal sa inyo, but I tell you, kaya pangako ng Lord kanina, may ama, may Diyos na nagmamahal sa atin. Maliban din sa inyo mga tatay, that you forgot these basic things in your life, and you forgot the importance of being a good dad, a good role model sa inyong mga anak. That I believe, take this message today as a warning, as a reminder from God sa mga ate, sa mga kuya na narito, para sa lahat sa atin, sa mga batang lalaki, sabi, magiging mga tatay kayo, ngayon pa na, magpatay na kayo as a father. And I will close with this. Sabi dito sa isang book, nabasa ko, the greatest gift I ever had came from God, and I call Him Dad. He is the greatest gift para sa bata nito. Tayo lahat ay tayo po ay manalangin. We thank you so much, Lord God, this morning for being a very good and loving Father sa aming mga buhay. Salamat ng maraming Panginoon kasi ikaw po yung Diyos namin. Ikaw yung aming Ama na siya nagmamahal sa amin. At pinili mo kami para maging mga anak mo po, Panginoon. Lord, salamat dahil sa buhay namin ito, meron kami mga tatay na yung ginamit para magsinan, para lumabas kami sa mundo ito, Panginoon. We thank you so much for our fathers this morning, Panginoon. Sa anuman po ka na sila naroon, aming pinagkakatiwala sila sa inyo. Continue to bless them, Lord God. Continue to give them the strength. Continue to give them all that they need, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lalo higit, Panginoon, make our fathers have a right relationship with you. Panginoon, as you taught us this morning, ang nais mo sa akin, Panginoon, ay ang aming mga buhay
aming mga pamilya, sa mga bata, sa aming mga anak, kung ikaw po ang buo na namin. At hayaan mo Diyos, umayon nito, maging mensahe ito, lalo hindi sa mga patay na namin ito, Panginoon, for us not to become bad dads, but for us to become good dads, Panginoon, sa aming mga buhay. Because we all want only to do good things, Panginoon, para po sa inyo. Hayaan mo po, Panginoon, sa umaga nito, ang iyong pagpapangat, ibusunod ka sa mga tatay na narito, Panginoon. Sa mga bata na narito, Panginoon, someday they will all become tatay sa Panginoon. Hiling ko namin sa Diyos, ngayon pa lang, matuloy mo kami turuan mula sa iyong salita. Lord, continue to give us a good and have us a right relationship sa inyo, Panginoon. At kung magkakataon na kami nakakaligo sa inyo bilang aming tatay, bumabalik kami sa inyo ngayong umaga. Panginoon, kung sabi mo muli, about sa amin, everyone, ayusin ang aming sarili sa inyong tatay. Give us the knowledge, the